Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, nakakaiya po itong balita na ito, mga kabida. Mismo ang presidente po ng South Korea, nag-anunsyo po mga kabida na ititigil na raw ng kanila pong bansa ito pong 28.7 billion pesos na infra loan ng Pilipinas. Okay? Ito po ay dahil ho daw sa talamak na korupsyon dito sa ating bansa, mga kabida. Ito, ang duda ko dito baka po magkakaroon po ito ng chilling effect po sa ibang mga bansa po, mga kabida, kung saan meron pong mga proyekto po dito sa Pilipinas. Alright? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong balita mula sa abante.com.ph. South Korea ipinatigil ang 28.7 billion pesos infra loan sa Pilipinas dahil sa katiwalian. Okay? Parang Nepal na po tayo dito, mga kabida. Alright. Agarang ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagproseso sa 700 billion Korean won, may katumbas na 28.7 billion pesos na infrastructure loan para sa Pilipinas dahil sa umano'y pangamba nito sa posibilidad sa katiwalian, mga kabida. Ayan. It has been ordered to immediately stop proceedings for the businesses in question that has been identified as fraudulent business. Ayon kay Lee sa isang Facebook post. Kasunod umano ito ng kasalukuyang kinakaharap ng Pilipinas kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Ayan. Ayon sa ulat ng lokal na media, ang loan mula sa Economic Development Cooperation Fund o EDCF ay orihinal na tinatanggihan ng Ministry of Strategy and Finance ng Korea dahil sa itinuturing itong poorly performing project. Ayon. Ngunit, kalaunay muling ibinalik bunsod umano ng pressure mula kay People Power Party Representative Kwon Song-dong. Pero ayon kay Lee, hindi ito tuluyang nakumpleto kaya hindi niya masasayang at mapupunta sa katiwalian ang pera ng kanyang nasasakupan. The most fortunate thing is that the business has not yet been completed. So business expenses such as supporting the Foreign Economic Cooperation Fund have not been spent. It has a great significance in the fact that it has prevented the risk of poverty and corruption in advance without wasting 7 trillion won in taxes unnecessarily. Ayon po kay Lee. Ayan. Layunin sana ng proyekto ang pagpapatayo ng 350 modular bridges sa iba't ibang lalawigan sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The media is the observer of power and the salt that prevents corruption in society. It plays a key role in achieving a just world. I express my dearest gratitude to the courage and efforts of the media for spreading the truth and ensuring the people's right to know through this investigative report. Dagdag pa ni Lee. So yun po ang nangyari po, mga kabida. Ipinatigil na po. Ang laki po nung loan po ng Pilipinas, infrastructure loan po, mga kabida, nasa 28.7 billion pesos po yon. Okay? Now, ang tanong po dito, ilan pa kayang mga bansa, okay, ang susunod dito ho sa South Korea, mga kabida? Alam po natin na may mga bansa po na tumutulong po sa Pilipinas, may mga proyekto po na tinatawag na foreign assisted projects. Alright? Dito sa Pilipinas. At kabilang na po ito pong Japan, itong JICA po, mga kabida.
Sa Davao City lang alone, meron po silang proyekto po doon, ano? Yung twin tunnel po na kasalukuyan pong tinatapos po mga kabida, no, ng Department of Public Works and Highways, ano po, no? Kung susunod itong Japan sa ginawa po ng South Korea po mga kabida, malilintikan talaga tayo. Okay? Kasi unang-una po, malaking bagay po yung cooperation po ng ibang bansa para sa economic standing po ng Pilipinas, mga kabida. Kung maalala po ninyo, isiniwalat po ni Congressman Sid Unga po ng 3rd District ng Davao City, mga kabida, yung nangyari ho sa 2025 national budget, ano po, no? Pati yung 2024 po, mga kabida, kung saan po na zero, mga kabida, nung 2024 national budget, ito pong foreign assisted projects po, mga kabida. At pagdating ho ng 2025, kinaltasan. Okay? Yung budget po sa 2024, foreign assisted project o ODA po, mga kabida, nasa 21 billion, okay, pesos. Alright? Pagdating ho sa GAA, zero. Okay? Walang laman. Pagdating ho ng 2025 national budget, yung 27 billion pesos na foreign assisted projects po, mga kabida, ano po, okay, binawasan, naging 9 billion pesos na lang po. Okay? Yun yung masakla po doon. Tinatanong po ni Congressman Sid Unga saan napunta yung pera na mostly galing ho sa mga foreign loans, mga kabida, no? Yun yung malaking tanong. Alright? Kaya nga, mas maganda sana, no, na pinayagan po ng House na ipatawag po itong si Congressman Zaldico. Kasi during the time, siya yung chairman po ng Committee on Appropriations po, mga kabida. Siya yung may alam saan napunta ito pong mga foreign loans po natin. Alright? Para sana sa mga foreign assisted projects, mga kabida, sa Pilipinas. Kaso lang po, dami hong nagmeron po no, mga kabida. Ayaw ho nilang ipaharap ito pong si congressman ko, ano? Okay? Kaya nga ito, nakakahiya talaga ito, ano? Ako, I believe, madami hong susunod po dito, ano, mga kabida. Okay? Marami hong mga foreign institutions, okay, na posible hong susunod dito ho sa ginawa po ng South Korea po, ano, mga kabida. Ito, lesson learned po ito sa atin. Dapat mabilis po itong ma-address ng Marcos administration, ano? Ito pong corruption issue dito sa Pilipinas. Kasi po, ang laking damage po ang ibibigay ho sa atin, mga kabida, in terms of economic, ano? Alright? Yung economic standing po ng Pilipinas, posible hong maapektuhan ho dito kung hindi ho masawata ito pong corruption. Kung ang direction po ng Marcos administration, mga kabida, wala hong makukulong na mga sangkot po dito, wala talaga. Alright? Wala talaga. Nga, patunayan po ng Marcos admin na they mean business, okay, in dealing this corruption issue, ano? Okay, sampulan po nila kung sino pa yung mga sangkot po dito, regardless kung kaalyado o hindi ng mga politiko, dapat masampulan po, ano? Accountability yung tawag po dyan, mga kabida. Alright? So sana po, ma-address po ito sa lalong madaling panahon. Itong investigasyon po ng Senado, pati itong sa Kamara po, ano, ako, I doubt po dito sa Kamara, ano, meron pong itatayong investigating body, independent investigating body, ito po si Pangulong Marcos, ano, at in fact, inanunsyo na po yan, ano, ng Presidente po ng Pilipinas, mga kabida. At sana sa lalong madaling panahon po, mag-umpisa na po ito, ano. As to the composition of this independent investigating body, hindi pa po inilabas po ng Pangulo, ano. Pero most likely, ayon po sa balita, ito daw ay pangungunahan po, mga kabida, ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ano po, na? So sana magkakaroon po ito ng magandang posisyon, ano po. Ito hong investigating body na ito, full with power na ibibigay po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe.
Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.